So, sa tutorial na ito, ang pag-uusapan natin basically is logic gate and bitwise operator. So, magkakaroon lang tayo ng konting binary explanation din kung paano siya i-apply sa code natin. So, yung first na logic gates. So, first logic gate na pag-uusapan natin will be yung tinatawag natin na NOT gate. So, ang rule ng NOT gate natin or sabihin na natin yung purpose ng NOT gate is basically to flip the value. So, yun lang naman ang pinaka-purpose ng logic gate na NOT gate natin. So, if i-apply natin yan sa mismong coding natin, so ang logic rule natin, ang mangyayari dito, kapag ang value mo ay 1, ifi-flip niya yan into 0. Kapag naman ang value mo ay 0, ifi-flip niya yan into 1. So, yun yung rule ng NOT gate natin. So, paano ba natin yan i-apply sa mismong coding natin? So, by the way, we are using yung C++. So, ang first step na gagawin natin dito is we will include yung mga variables na kakailanganin natin dito. So basically at this moment, isa lang muna yung variable na i-declare natin. That will be yung n natin, short for number. And magkakaroon lang tayo ng prompt dito sa user natin kung how many inputs ang ite-test niya. Then semicolon, and then dito yung cin natin for input or magiging storage natin sa mismong how many inputs na yan. So, lahat ng data or yung ilalagay na number ng user natin ay maipapasok siya sa variable na ito. And then, gagamitin kasi natin yung for loop natin para ma-iterate natin kung how many inputs yung ilalagay ng user natin. So, i-end natin siya sa value ng n natin. So, sa for loop natin, ang kailangan natin dito is una yung variable natin, which is yung I. And then yung I natin, is-set natin yung value niya true equal into 1. So, ibig sabihin, we're going to start yung counting natin sa 1. And then, after nun, ang I natin, less than equal natin siya sa number na nilagay sa n natin. So, basically, dito mag-e-end yung iteration natin or yung pagbibilang natin. And then, meron tayong I++. Then, after nun, ang next na gagawin natin is to receive yung input. So, ang gagawin natin, first step na gagawin natin dito is magde-declare tayo ng variable int a. And then, gagamitin kasi natin siya para makapag-enter ng number din. So, ang gagawin natin dito is we will include yung cout natin. And then, sasabihin natin sa kanya, enter A. And then, ang input na pwede niya lang ilagay, so bibigyan natin ng instruction, 0 or 1. So, yan lang yung input na gagamitin niya for our program. Then, semicolon natin siya. Then, after nun, gagamitin natin yung cin natin. And, yung variable na gagamitin natin ay A po siya. Then, after nun, magkakaroon tayo ng if condition dito. So, sa if condition natin, ang gagawin natin dito is i-check natin kung yung A natin, value niya ba ay 1. Okay, so kung ang value niya ay 1, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng cout, then sasabihin natin, not result, then lalagay natin yung 0. Then magkakaroon lang tayo ng /n for new line para hindi siya magdikit sa next input natin kasi naka-for loop tayo. So basically, meron pang kasunod na input kapag nag-add ng 4 or 5 inputs yung user natin dito.
Then, kakaroon tayo ng else dito. Sa else natin, gagamit din tayo ng cout. Sa cout naman, of course, opposite ng 0 natin, that would be 1. So, 1 ang ilalagay natin dito. Para in any case na maging 0 yung value ng a natin, isa-set natin yon into 1. So, papalitan natin siya into 1. So, eto ngayon yung tinatawag natin na logic gate na NOT gate. So, i-run natin siya. Checking ng program natin. So, let's say, sabi niya, how many inputs yung ipapasok natin. Sabihin natin, for example, 3 inputs lang. Then, enter natin. Again, ang rule ng NOT gate natin is to flip the value. So, kung ang value mo ay 1, gagawin niyang 0 yon. Kung 0 yan, gagawin niyang 1 yon. So, yun yung rule ng NOT gate natin. So, maglalagay tayo ng 1, isa-set niya yan into 0. So, kapag naglagay ka ng 0 dito, pag enter mo, magiging 1 yan. So, since meron kang 3 inputs, so nakadalawa na, so sabihin natin 1 ulit. So, ipi-flip niya yan into 0. So, yun yung pinaka rule ng logic gate natin using yung NOT gate.